Ako po ay nananawagan kay Kuya Tekram. Napapanood ko po kayo sa YouTube, saka po yung Pugong Biyahero, saka po kay Kuya Bal. Kung meron po kayong maibibigay na magiging sponsor po ng mga bata para po makatapos sila ng pag-aaral. Yun lang po. Yun lang po yung hiling ko na naway may tumulong po sa kanila, lalo na po yung pamangkin kong nasa probinsya na nagtitiis din po dahil 150 po ang pamasahe kada araw, 3 beses sa isang linggo po napasok. Kulang na kulang din po. Sa katunayan po, kung 4 na taon na po wala silang kuryente, kundi solar lang po yung ginagamit nila. Ano po pangalan nyo, ate? Perly Lopez po. Perly Lopez. Okay, Perly Lopez. Ilang taon na po kayo? Magsi-57. 57. Okay. So yun nga, meron tayong ano dito, konting problema guys. Kung makikita nyo itong bahay na to, hindi po lahat ng may bahay, maganda ang bahay, okay na ang buhay-buhay. Maganda na ang hanap buhay. Yun pong ano ko dito, nakikita ko. At ito nga po, shoutout po kay kila Kuya Bal at kay Sir Tekram, kay Kuya Paul sa Pugong Biyahero. Ito po, sana mapanood mo po itong video na ito. So, simula ko po sila interviewin. Ito po, humingi po ng konting tulong para kay ate. Para po sa mga pamangkin ko. Okay, para daw po sa mga pamangkin niya. So, ilang taon? Ano po pangalan nito? Si Angela, si Leslie, si Isabel, at saka si Danica. Okay. Ilan po yan? Bali... Sila po ay 8 na... Si Angela Aquino. Sila po ay 8, pero 7 po yung magkakapatid. Tapos ito pong isa ay naligaw ng papunta po sa akin. Kung sa ano po, ako po yung tumatayong guardian niya ngayon. So, ilang taon na po kayo? Ay, mag-57 na kayo, no? 57 na po. Opo. So, ito lang po yung bang kinahanap buhay nyo? Yan pong tindahan na yan ng kinabubuhay ko po, at saka meron pong nagtiwala sa akin na lote na tinirhan po ng kapatid ko at saka ng isang tao na tinulungan ko rin po nung panahon na hindi nila kayang kumuha ng bahay. Yun po yun, at nagpapaupa po ako ng mga sasakyan. Okay po. So, wala na po kayong ibang pinagkakakitaan? Wala na po. Dati po meron, kaso sa ngayon po 4 na taon na po kung walang kinikita, kundi ito pong tindahan na to. At yung sa parking naman po ay magdadalawang taon pa lang. Okay po. So, ilan taon nyo na po itong inaano itong mga batang to? Bali po, simula po ito pong tatlong ito ay may 4 pong kapatid na isang 21 na second year college na criminology po ang kinukuha. Tapos isa pong 19 years old na grade 12, 13 years old na grade 10, tapos yung isa po ay grade 5, tapos ito po ay grade 5, grade 1, tapos ito po ay kinder, at itong aking isang anak-anakan na ito ay grade 11 po. Grade 10. Grade 10. Bukod pa po yung college nyo? Iba po yun. Yung sa college ko po ay sila pong 7 magkakapatid. Ito naman po kasi ay hindi naman po nila kapatid. Ito po ay parang dumating po sa akin, bigay ng Panginoon na akin pong tinutulungan sa ngayon. Ay pinag-aaral ko rin po. So, saan po yung mga magulang nila? Ang magulang po nitong 3 ay nasa Bayangbang, Pangasinan po. Ano po kinahanap buhay ng mga magulang? Ang nanay po niya ay dating namamasukan ng katulong sa bahay. Pagkatapos po yung asawa po ay nagtatrabaho po sa barangay at nagsasideline po ng tricycle na kolorum. Okay po. So,
Ano po ba ang ano, hindi may survive? Ilan po bang... Hindi po sapat. Wala po silang sa Bayambang po kasi ang hanap buhay ay pag-a-ice cream laang. Ngayon po hindi naman makakasapat dahil 7 nga po sila. Kung sa ano nagdesisyon po ako na dati po yan ay 4. Tapos yung college nga po hindi ko po kayang magpa-college dito. So pinauwi ko po ng Bayambang para doon po mag-aral dahil parang mas mura sa probinsya kumpara dito sa Maynila. Yun po. So, di pa po pa mas magastos dito sa Manila Mas kaysa... magastos po kasi unang-una sa pamasahe, sa mga project, mga kailangan sa eskwelahan, mas mura po kasi talaga sa probinsya kumpara dito. Yun po yun. Okay po. Tatanong ko lang po sa inyo kung kayo po ba ay may asawa pa o wala na? Ako ho ay buhay pa ang asawa ko, pero ang asawa ko po ay nasa mga magulang niya. Ang biyenan ko po kasing babae, matanda na rin. At siya po ang kasama. Okay po. Ano po si Mr. Dati po siyang seaman na naoperahan po sa puso, kaya hindi na po siya nakakasakay. So, ibig sabihin po kayo na lang po talaga na Ako po. tumata yung mga magulang nila sa mga pamangkin mo. Opo, ako po talaga. So, ikaw rin po yung nagpapaaral. Ako din po. Sa lahat po, pati po yung 4 na nasa Pangasinan at yung mag-asawa na kapatid ko po yung lalaki. Sino po mas matanda sa nila? Si Danica po. Hello, Danica. Kumusta ka? Okay lang naman po. Ilan taon ka na? 17 po, mag-18 po sa June. Magdidibo ka na? Opo. Okay. Saan yung parents mo? Ano bang, ano? About naman po doon, bata po kami po, hindi na po kami inano ni mama po, iniwan na po kami ni papa. Iniwan ka na. So, in-abandon kayo. So, maganda yan. Tuloy-tuloy yung pag-aaral, no? Oo, huwag na natin isipin yung makaraan. Ang mahalaga ngayon, makagraduate ka sa tulong ni ate. Diba? Ngayon, tingnan natin. Ikaw, ilang taon ka na? 10 po. Ha? 10 po. Ayun, ano nga ulit pangalan mo? Isabel po. Isabel. Ang gagaganda ng pangalan. Ikaw, ano pangalan mo? Si Leslie po. Si Leslie. Ilan taon? 7 po. 7 ka na? Si baby, ilan taon? Ilan taon na daw? 3. 3. Pangalan? Angela Aquino. Malakas. Ano daw pangalan mo? Angela Aquino. Angela Aquino. Lalaki, no? Wow. So, gaano na po katagal itong ginagawa niyo, Tote? Simula pa po nung kasi ako po ay maagang naulila sa ama. Kumot ako po ay nag-iisang babae sa 8 pong magkakapatid. Parang ako na rin po yung tumayong magulang sa kanila nung ako pa'y dalaga. Hanggang sa namatay na po ang ina ko, medyo nakapagsalita po ako bago po malagot ang hininga ng mama ko na hindi ko po pababayaan ng mga kapatid ko. Kaya, tsaka isa pa po, mga pamangking ko po kasi mga babae. Ang hirap po ng babae na walang pinag-aralan kung ikay makakapag-asawa at ano ang magiging asawa mo. Hindi naman po sa nang mamaliit ako ng kapwa. Pero mas maganda siguro na pag ikaw ay tapos, may mararating kang buhay. Kaya mo lumaban. Tama po. So, yun nga. May dalawa pa, no? Yung isa po, yung bunso ko po, nasa taas po. Yun na, nabanggit nga ng mga bata na may konti po kasing may depression po kasi. Depression po. Po. Tapos yung aking pong kapatid na bunso na nakita nyo po kanina, na doon po nakatira sa parkingan, wala din pong trabaho yun. Sa akin din po yun. Wala din po ng trabaho. Trabaho. Hindi po siya naghahanap ng mapapasukan dito. Wala pong tinapos. Ay, wala din po siyang tinapos. Kahit po elementary. Nakatapos naman po ng elementary pero high school po hindi po siya nakatapos.
So, dito lang po din talaga siya. Dito lang po talaga. Parang nangyayari, babantay-bantay lang siya doon. Opo, nagbabantay-bantay po doon sa parkingan. Ganun. Tapos pagkakain, kukuha ng pagkain dito. Tapos yun, pag ano po, tatambay dito sa harapan. Ganun. Paano niyo po nasusurvive itong mga to sa Tulong-tulong po kami. Kagaya po kahapon, ako po ay nagluto ng suman. Kasi ako po ay taga Tanawan, Santor Tanawan, Batangas po. So marunong po akong gumawa ng mga kakanin. So nagtitinda-tinda po ako pag may panahon. Ganun. Tapos po, pag ano po, tulong-tulong po kami rito kung ano po yung ano. Dati po akong nagtitinda ng ulam. Nag-iihaw-ihaw po. Nagkasakit po yung bunso ko. So pati puhunan ko nawala. so ito na lang talaga natitira. Dahan na lang po talaga. Yung po kasing sa parkingan, hindi ko po masasabing kumikita. Kasi hindi naman po akin ang lupa. Kung sa ano po ba ay parang nakilala ko lang po yung caretaker po ng lupa at doon po ako umuupa para kahit papaano po may tirhan po yung kapatid ko. Ibig sabihin po, inuupahan niyo pa yung... Hindi po talaga literal na sa inyo yun. Hindi po. Taga Maynila po ang may-ari noon daw kasi hindi ko pa naman po nakikita kung sino po yung may-ari, kundi yung caretaker lang po mismo ang nakakausap. So, yun po. Ano po ang iyong panawagan para po sa mga anak-anakang mo to, sa mga pinapaaral mo? Kay Kuya Paul, Pugong Bihero, kay Kuya Bal, at kay Sir Tekram. Yung second year college ko po kasi medyo nahihirapan na ako. May pangarap po kasi yung bata. Matalino po kasi yung bata. Natatakot po kasi ako na baka hindi makatapos. Tapos, ito po ay mag-grade 12. Hindi ko po alam kung dun po sa pinasukan niyang eskwelahan ay may bayad po. Kasi sa ngayon po kasi siya po ay police scholar. Kung ang sagot ko lang po sa kanya ay yung kanyang pang-araw-araw na baon, mga babayarin sa eskwelahan. Pero yung panahon po na pumasok siya, libre po ang uniforme, libro, yun po. Natatakot po ako kasi siyempre gusto ko po itong mga batang ito talaga ay makatapos ng pag-aaral. Yun lang po talaga yung... Wala po akong ibang ano. Ngayon, kung mabibigyan po ako ng pagkakataon na madagdagan ko po yung puhunan at makapagsimula po ako ng ihaw-ihaw tsaka karinderya. Maraming salamat po sana. Ayun nga po. So, paano kayo makakakaroon ulit ng panimula niyan? Sabi nyo nga po kanina, yung kinikita ng tindahan na hindi po maabot ng... Hindi po pa po umaabot kasi po kinakailangan po namin kung gusto po namin lumaki ang benta. Hindi po kami matutulog. 24/7 po yung tindahan. Kasi ang sigarilyo po malakas. So, madali pong umiikot kasi yung akin pong sigarilyo may kumpanya po na nagtiwala sa akin na kada 2 linggo po ibinabalik ko po sa kanila yung puhunan. Kung tutusin po sir, wala po akong puhunan talaga. Kung sa ano po yung aking pong soft drinks, may tig-isang case na mga beer, yan po ay hiniram ko. Tapos nung nabenta ko po, nabayaran ko po, hanggang sa makaipon po ako ng puhunan na naibibili ko na po. Pero hindi po, kung mapapansin nyo po, case-case lang po ako. Pag medyo 3 bote na lang po, tatakbo po ako sa malapit kasi malapit lang po ang wholesaler po ng mga debote po rito. dito, may banda dito. Opo, tsaka humina rin po ako dahil ako po ay nasa gitna. Kung tayo po'y manggagaling sa dulo, meron po tayong 2 tindahan at 3 tindahan na madadaanan. Kung di naman sa unahan,
meron naman po diing tatlong tindahan din po na mauuna. Kung sa ano lang po, salang-sala na po talaga ang nabili sa akin. Kumikita lang po kami pagdating po ng alas 9 pataas. Kasi po, sarado na rin po yung dali. Kasi meron pong parang mini mart po dito na itinayo na mas mababa po sa mga tindahan. Kaya, yun po, humina po rin kami. Maswerte na po sa amin ang maka 500, 300. Kasama pa po ang puhunan doon na hindi pa ho tubo. Kasi syempre, pagbili mo ng ano, syempre, nagtinda ka, kasama yung puhunan sa pagbili. Yun po. So, nababawasan pa po yung puhunan doon. Nababawasan po yun dahil po kung kikita po kami ng 300, ang bigas po ay 1 kilo't kalahati po. 3 kilo po sa isang araw. Sa isang araw, 3 kilo. 55 Plus po. pa yung mga ulam-ulam. Ulam po.